mahigit 10 ang kumpirmadong patay habang mahigit 30 ang sugatan sa karambolan ng 5 sasakyan sa SETEX Toll Plaza. 12 ang patay sa karambolan ng 5 sasakyan sa SETEX northbound. Sa pagkakaidlip niya dahil full speed po siya. Sa SUV naman, tanging isang minor de edad ang nakaligtas habang patay ang driver at isa pang pasahero. 10 lives were lost in a devastating collision in Tarlac. I extend my heartfelt condolences to all the families who have lost loved ones. Ang pangyayaring ito sa SETEX hindi na bago sa Pilipinas, kung saan ang isang buong pamilya ay nasawi sa isang aksidenteng ang dahilan ay ang mga bus na walang disiplina sa kalsada at ang naiwang buhay lamang sa aksidente ay isang minor. Pero ano nga ba ang liability ng bus company sa mga aksidenteng katulad nito? July 12, 1981, 7 a.m., ang mag-asawang Cesar at Marilyn Baisa kasama ang kanilang mga anak na sina Harold, Marcelino at Maricar, kasama din ang mag-asawang David at Fe at ang anak nilang si Erwin. At ang 7 pang katao, lulan ng isang jeep. Ang grupo na binubuo ng 15 katao ay papuntang Malalam River sa Ilagan, Isabela para i-celebrate ang 5th wedding anniversary ni Cesar at Marilyn. Si David ang may-ari ng jeep at siya rin ang driver. Galing ng Ilagan, Isabela, nakarating sila ng San Felipe at dumaan sila ng highway patungong Malalam River. Habang ang jeep ay papuntang Malalam River, ang isang pantrangko bus galing Apari at papuntang Manila nasa opposite direction at nasa lane ng jeep. Galing ng kurbada ang bus at mabilis ang takbo. Sumalpok ang bus sa jeep. Patay si David. Patay din ang mag-asawang Marilyn at Cesar at ang 2 sa 3 nilang anak, si Maricar at ang iba pa sa mga pasahero sugatan. Ang jeep naman, wasak. Tumakas ang driver ng bus na si Ambrosio Ramirez at sumakay ng kotse patungong Santiago, Isabela. The rest ng mga biktima, nakipag-settle kay Pantranco under the no-fault insurance coverage ni Pantranco. Pero si Maricar, ang natira sa mga anak ng mag-asawang Marilyn at Cesar, nag-file ng action for damages sa pamamagitan ng kanyang guardian na si Francisca Bascos laban sa Pantranco. 2 ang depensa ng bus company. Una, si David daw ang proximate cause ng nangyaring aksidente. Ikalawa, may due diligence daw sila sa pagpili at pag-supervise sa kanilang mga driver. Ang mababang hukuman nagdesisyon pabor kay Maricar at Fe, pero umapila ang Pantranco sa Court of Appeals. Kinatigan ng Court of Appeals si Maricar at Fe at binago lamang ng Court of Appeals ang amount ng damages from almost 2 million to almost 1.2 million. Iniangat ni Pantranco sa Supreme Court ang kaso. Unang depensa ni Pantranco, si David ang proximate cause sa nangyaring sakuna. In essence, ina-argue niya na applicable ang doctrine ng last clear chance. Ang doctrine ng last clear chance ay nagsasaad na kung ang claimant at ang defendant ay parehong may negligence. Pero ang defendant may pagkakataon para iwasan ang consequences ng nasabing kapabayaan, si defendant ang liable at makaka-recover si claimant. Ibig sabihin, para masabing may last clear chance, dapat ang claimant o plaintiff guilty rin ng prior o antecedent negligence na una siyang nagpabaya. At ang defendant, pabaya rin. Pero si defendant may last clear chance para iwasan ang trahedya. Ang kaso ng Picard versus Smith, one of the videos from our content, ay sinight sa kasong ito. In that case, ang negligence ni defendant subsequent o kasunod ng negligence ni plaintiff ang magiging proximate cause ng aksidente. Sabi ng Supreme Court, hindi a-apply ang last clear chance. Una, para mag-apply ang doctrine, kailangan na ang taong may last clear chance ay aware sa mangyayaring aksidente. Kung ang isang driver hindi naman aware na may impending danger or paparating na sakuna, hindi siya expected na iwasan yan. Sa case ni David, nang makita niya ang paparating na bus na nasa lane ng jeep, hindi niya agad pinaling sa kanan ng jeep dahil maaaring ang ine-expect niya ay babalik sa kanyang lane ang bus. Sabi ng Supreme Court, ang isang motorista na nasa tamang lane entitled para i-assume na ang isang approaching vehicle na nasa harapan niya at nasa maling lane ay babalik sa tamang lane. Walang nag-i-indicate kay David na ang bus ay hindi makakabalik sa kanyang proper lane or anything na nagpapakita na ang bus ay hindi kontrolado ng driver. Ang ebidensya nagpapakita na may enough space pa ang bus upang bumalik sa kanyang tamang lane.
Isa pa, mabilis ang takbo ng bus. By the time na makita ni David na hindi na makakabalik ang bus sa kanyang tamang lane, too late na para iswerve pakanan ang jeep. Hindi applicable ang last clear chance kung ang isang party ay kailangan umakto instantaneously or mabilisan at kung ang injury ay hindi maiiwasan by all means after madiscover ang panganib. Walang negligence sa part ng jeepney driver. Therefore, ang proximate cause na nangyaring trahedya ay ang bus. Ang ikalawang depensa ng bus company ay diligence of a good father of a family. Number 1, required daw ang professional driver's license at police clearance sa kanila. Number 2, required din mapasa ang written exam, interview at practical driving test. Required din mag-undergo ng 6-month training period. At least twice a month din daw, nagkakandak din ng safety seminars ang mga drivers, conductors, inspector at ang mga supervisor. Sabi ng Supreme Court, kung ang isang injury ay dahilan ng negligence o kapabayaan ng empleyado, pinepresume ng batas na ang employer ay naging negligent sa selection o pamimili ng empleyado o di kaya sa supervision o sa pangangasiwa ng kanilang mga empleyado. Ang presumption na ang employer ay negligent pwedeng pabulaanan ng mga ebidensya na nagpapatunay na ang employer naging diligent o naging maingat tulad ng pag-iingat ng isang mabuting ama ng tahanan. Pero sa kaso ng pantrangko, ang driver's license ni Ramirez ay hindi pinakita sa korte. Walang nagsasabi kung ang edad niya ay between 25 to 38 years old. Walang proof ng kanyang educational attainment, age, weight, civil status, pati yung mga NBI and police clearances hindi na mark in evidence. Wala rin maski certificate of attendance or certificate of participation sa mga nasabing seminar or kahit logbook na pirmado ng mga umattend ng seminar. Kahit testimony ng mga classmates ni Ramirez during the seminar, hindi pinresent. Sabi ng bus company, the fact na si Ramirez ay employed at na-retain as driver means nag-undergo siya ng isang mahigpit at mabusising proseso ng pamimili. Sagot naman ni Supreme Court, walang presumption sa batas na ang recruitment process at safety standards ay ino-observe. Ang pag-i-issue ng mga rules and regulations pati ng company policies, hindi sapat kung hindi naman maipapakita ng employer na ino-observe ang mga rules and policies na yan. Kung walang proof na nasunod ang procedures and company policies, ang presumption ay naging negligent ang employer. Since hindi napatunayan ng bus company na ang mga procedures and company policies ay nasunod during recruitment at employment ng driver na si Ambrosio Ramirez, sila ay liable sa nasabing insidente. Nagustuhan niyo ba ang kwento na to? Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and support our Facebook page. See link on my bio.